Hello, good day mga ka-farmer. So, welcome back again sa aming Righteous Backyard. So, tayo ngayon ay magpapatuka ng ating mga alaga. So, papakita ko ulit sa inyo yung aming mga ginagawa dito sa aming farm. So, tara! So yun mga farmer, nandito tayo sa aming kulungan ng aming mga manok. So ito yung mga breeding pen namin. So for the meantime, ito lang yung ating breeding pen. Pero soon, ipapagawa din tayo ng bago kasi ito ay aming gigibain na kapag yung project namin is sinimula na muli namin. So para dito. So yung mga alaga nating hayop dito, so ayan para lang masustain natin yung kanilang pakain sa kanila. So tayo ay nangihingi tayo ng mga yung mga reject na gulay o prutas doon sa palengke. So ayun, para ma-sustain natin yung ating backyard farm. So kung hindi natin gagawin yun dahil ang mga heritage is slow grow. So hindi sila kagaya ng mga broiler chicken na fast grower. So yung ating ROI is matagal, no. Pero ang the goodness, no. So the good thing in about sa heritage chicken farming is sustainable naman sila pagdating sa egg production, no. Although may mga pagkakaiba lang tayo ng characteristic, no, sa bawat breed, no. So Jersey Giant yung sa napili namin, they are dual purpose breed. So meat and egg sila, no. So ito yung isa sa maganda naming manok dito sa aming farm, no. Maganda, meron tayong palaging mga pang-sustain na kagaya nito na manok, or else meron tayong kambing, o may mga pabo, gansa, bibe, o pwede rin yung pugo. O, kung may rabbit din tayo, pwede rin, no. So as long as ito ay kapaki-pakinabang, no, sa ating farm. So yun mga farmer, ang isa sa mga ginagawa namin dito, no. Kaya yung iba nagtataka bakit na kumbaga kami ay nakaka-survive. So hindi kami makaka-survive kung aasa lang kami sa commercial feeds, no. So hindi kasi sila mga fast grower. Kaya tandaan, mas okay ang mga alaga nating hayop kung sila ay merong isang malawak na area o free run area na kumbaga sila ay makapag harap buhay na kanilang sarili, no. Kumbaga makapaghanap sila ng mga bugs and insects, no, sa land o earth. So yun yung ating sa mga dahilan kung bakit mas nakaka-survive tayo. So magtanim din tayo para hindi tayo maasa sa commercial feeds din, no. O kung ano mga pwede pang paraan, no, para tayo ay makasurvive. O ito mga farmer, yung ating pakita, no. So yung mga nakuha namin sa palengke, no, kung mga pinanghingi namin. So ito yung mga pinanguha namin sa palengke. So nahingi namin ito sa palengke yung mga reject nila. So marami to, no. So ito lang yung example natin. I think nakakuha kami ng mga 2 sako. No, bukod pa yun sa business namin na kainan, no, mamaya meron pa. Actually, sobra-sobra to no. So kaya parang naisip ko mag-alaga na uli ako ng baboy. So siguro yung ating isang property na dapat is gagawin nating alaga ng manok is hahatiin natin. So gawin ko ang lagayan din ng kumbaga alagaan ng mga baboy, kahit mga native pwede rin, no. Native pigs. Tapos yung iba pwede sa mga broiler chicken para mas sustainable, no. Kasi imagine that, no, napakatipid ng ganitong sistema, no, kung meron tayong mga libreng pakain, no, sa ating mga hayupan. So imagine nyo mga farmer, so ito pa yung mga mga nakasako nating gulay, no, na ating napahingi, no, sa ating kaibigan sa mga palengke, no. So maraming salamat sa inyo, no, dahil sa inyo
malaking tulong ito sa mga kagaya naming maliliit na farmer, no? So ayun, tayo ay magigiling na ngayon ng ating mga gulay-gulay, yung mga reject, no? So ayan, ito yung ipapakain natin sa ating mga hayop. So by the way mga farmer, kaya isa pang tips, no, kaya kami napakatipid dito. So yung aming ginagamit dito na kuryente para sa aming DIY chopper is solar. So meron kaming solar dito. So pakita ko na lang sa inyo yung panel, no? So para magets ninyo. Okay? Okay mga ka-farmer, so yan yung aming solar panel. So para maintindihan nyo yung aming ginagamit dito solar power. So meron siyang 1.2 kilowatts, no? So sustainable na rin siya, pero bala ko pa rin na mag-upgrade, no? So mga ka-farmer, ito yung ating inverter, no? So yung ating ginagamit dito sa ating farm. So ito yung nakakatulong talaga sa amin, no? May libre kaming kahit papaano na kuryente dito. So yan, buksan natin. Pinatay ko kasi ito gawa ng nalobat tayo. So para hindi siya masyadong ma-discharge, no? So yan. Narinig nyo, tumutunog siya ng ganon. Yan, yung nag-start na kasi siya, no? Na mag-open kasi bubuksan na natin yung ating DIY chopper. Okay mga farmer, ating simulan, no? Yung ating pagigiling. So kanina nakapagpakain na rin kami ng aming mga alagang hayop kasi may mas maaga kaming nakolekta. Kumbaga ito, iba pa itong nakolekta namin ito. So mapapansin yan, mga pinagtabasan to ng kamote. Kamote, carrots yan. So yung ating gigilingin. Okay. Malaking tulong ang meron ganito kasi mabilis, no? At mabilis mong magagawa yung mga gawain mo sa pang-araw-araw. Ganun din, makakatipid ka talaga. Siyempre, pag mas nakakatipid, diretso sa bulsa, no, yung magandang kitaan. Yan. Okay ito mga ka-farmer, no? Hindi natin siya pwedeng kuresahin. So kaya paunti-unti lang. Kasi titigil yung LC niya, yung makina niya. So hindi niya kakayanin yung dami ng ating inilalagay. So ayan. So tigil muna tayo dito. Anin muna natin. Lagyan muna natin sa timbang ito. Okay mga farmer, so ayan, napansin niyo yung ating nagiling. Ayan. So ingat lang sa LC kasi medyo matalim yan. Ayan. Okay. Kailangan lang naman natin bukasan, no? Ayan, para ano yung pressure. So ginaganya ko lang siya. So yeah, mga farmer, hindi na sila makapagantay ng ating mga bantam. Ayan, mga farmer, pinagbalatan ng saging. So, titinda kami ng banana Q turon. So, hindi pa rin siya nasayang, no? So yun, mga farmer, ito, tumitigil siya, no, pagka hindi niya kaya. Yan, humihina siya. Yan, kaya bukasan muna natin ulit. Yun.
na kaya niya. Ayun mga farmer, no, isang tips, no, na para makatipid, ayun, kung kayo ay may malapit nga na pwede mapakuhanan ng mga ganito na tira-tira o yung mga pinagtabasan, reject, no, sa palengke, no, mas marami dyan. So, huwag kayong mahiya kung ano, mahingi nyo kasi problema din nila yan ng pagdi-dispose eh. Yung iba dyan, may mga sarili din farm, yung mga nagtitinda sa palengke. Yung iba naman wala. So, problema nila yung pag-dispose niyan. So, tayo makakatulong na rin sa kanila sa pag-dispose ng kanilang biodegradable, no? Basta as long na napapakinabangan natin. So, ito yung mga reject nila, no? So, yung mga ka-farmer natin na nawawala na pag-asa dahil hindi nila maibenta yung kanilang mga naitanim na gulay o prutas, no? Dahil bagsak ang presyo. Kung meron kayong mga ganitong alagang hayop, mapapakinabangan pa rin natin yun. So, hindi tayo matitinag, no, sa nangyayari dito sa ating ekonomiya na may pumapasok na galing import na nagpapabagsak ng ating presyo ng ating mga produkto, no, sariling produkto natin, no. So, support natin yung ating mga local na farmer. So, yun na lang pagbili ng mga tinanim nila is makakatulong na tayo sa kanila. Ganun din, no. Diba, kagaya namin, no, pwede kayong bumili ng itlog dito sa amin, no, para din na kumbaga, ito makikita niyo naman yung pinapakain namin is very healthy naman, no. So, ito yung masasabi mo na ang mga manok namin is nakalaya, no. Kung hindi naman sila nakalaya, nakakain pa rin sila ng mga dapat na ibigay namin na nutrients sa kanila para mapanatili nating maganda at healthy yung katawan nila, at ganun din mas nutritious yung kanilang mga itlog. So, mga ka-farmer, oh. So, ito ay langka, no? Kanina yung toge. Ito naman langka. Kaya naman yung mga manok natin, yan. Napaka-healthy talaga. Bigay mo, no? Yan, no? Nakakain nila to. Actually, mahal lang ka, Kasi ito, mga pinagtabasa ng carrots, sayote, kalabasa, no? Ayan. Puro halos na to, gulay. Mga ka-farmer, yan. So, yan. Tumigil siya, no? Napansin nyo, no? So, yun yung sinasabi ko sa inyo pagka medyo napapwersa siya, no? Okay, tanggalin lang natin. Yan. So, yan, no? Tumigil siya, no? Patayin natin para safe tayo. Okay, mabukasan natin. So, wala akong pang scoop. So, dito lang yung ginamit ko, no? Ultimo, pang scoop. Para lang tayo makatipid. Pero, mahirap din, no? So, pagka may pagkakataon tayo, bibili tayo ng pang scoop nito. So, yan. Hindi mga farmer, kakainin na ng mga hayop yan, yung mga ganyang gaya to pagkakatadtad. So ginagawa lang natin to para mas madali nila itong makain. Kasi meron din tayong mga alagang sisiw, yung maliliit. So damay na sila dyan. So let's try kung iikot na siya. Takloban natin para hindi malsik. Ayun. Ganun lang, no, mga farmer, no. So, pwede na natin uling lagyan. So, ito mga farmer, meron pa pala ditong toge, oh. Ayan, oh. Toge siya. Pwede na naman ito, diretso pakain naman sa mga manok, eh. So, ginikiling lang natin para sa ating mga maliliit pa, no, yung mga sisiw natin. So ito, mga farmer,
Dati mga ka-farmer, pag nagcha-chop-chop ako nito, maabot ako ng halos kalahating araw na, no? Kasi ilang sako ba naman. Pero ngayon, halos yung ilang sako nito, 30 minutes lang. Ganun siya kadali, oh. Umaga pa lang, nakaka-harvest na kami ng mga 15 kilos, no, na patukaan na ganito. So, bukod pa yung hapon na nakukuha namin. Kaya kung minsan, umaabot kami ng isang araw. Parang nasa 30 to 50 kilos, no, yung nag-range. Imagine that. Na kumbaga nakatipid kami na kung sabihin natin sa isang sako, yung 50 kilos, maabot ng 1.8 ang isang sakong patuka. So yun yung natipid namin araw-araw. Imagine, no, mga farmer, so imagine mo, gagastos ka ng isang sakong patuka, no, 50 kilos, is that was 1.8 araw-araw, no. So in times 30 days or 1 month, so abutin siya ng 54,000. Imagine that yung gastos nyo sa pagpapatuka, no, 54,000. Pero yung ROI na babalik sa inyo, wala, no, negative. So kung magre-rely lang talaga kayo sa mga commercial feeds, no. So yun, paano kami makasurvive dito sa aming farm, no. So yung aming mga inahen yan, so mga inaasahan namin, no, na itlog pang araw-araw. Then, at the same time, no, pagka may occasion, so parang libre na, no. Kumbaga kasi yung ginastos namin sa mga pinangahalo namin sa feeds is bumabalik siya. So may ROI na kami dahil may mga itlog kaming nakukuha, no, na araw-araw na pangkain namin. So yun yung parang pinaka-ROI namin. Then at the same time, kung makabenta kami, no, so hindi naman palagi nakakabenta. Pero kung makabenta kami is napakalaking bagay na. Kasi hindi naman kami gumastos ng ganun kalaki sa commercial feeds, o hindi kami masyado gumastos, wala kami masyado expenses about doon. Yun, no. Kaya mga farmer is maganda, meron kayong mapapagkakitaan na ganito man lang kahit pa paano, no. So huwag yung i-give up yung mga trabaho nyo muna, no. Not until na hindi nyo alam yung inyong ginagawa o hindi pa stable, or wala kayong mga ibang solution na gaya ng ginagawa namin, no. So mamaya, mangungulekta naman tayo ng itlog. Okay mga ka-farmer, so natapos na natin yung isang batch o isang sako kasi nakapuno na tayo ng isang balde. So isang balde kasi sa amin is kaya ng pakainin o labis na kung tutusin. Kumbaga pang isang araw na namin yan, yung isang balde na pakain namin sa aming hayupan. So kung magdadagdag pa tayo ng ibang hayop o dumami pa sila, so yung amount na yan, so doon tayo mag-mix naman ng feeds, no, para masustain natin yon, or else mas marami pa tayong makuha, no, na mga pinagtabasan o yung mga reject na gulay at prutas, no, sa ating farm, no, para masustain natin sila, no. And ngayon, titimbangin natin kung nakailang kilo ba tayo ngayon sa una nating giniling, no. Ito mga farmer, so meron ako dito ang timbangan. So ating titimbangin. So nakaset na to sa timbang ng o bigat na timba. So ngayon timbangin natin yung ating nagiling ngayon. So purong gulay talaga to, no. Tsaka mga reject na prutas. Okay. Kaya mapapansin nyo to. Green na green talaga siya, oh. Yan, oh. So, tingnan natin yung timbang. Okay. Sa bigat niya. Ilang kilo kaya to? Okay, kita niyo mga farmer. So, umabot siya ng mahigit 10 kilo. May 15 kilos yata. 14 kilos. Sabi, cut. Kaya pala gano'n kabigat. Okay mga farmer, so ganun yung ating natipid ngayon. So may 14 kilos, no. Yan. So kung sa bibili nyo ito, kung sabihin natin sa 35 pesos per kilo o 40 pesos, meron kasing
yung magaganda klase ng patuka na nasa talagang 40 pesos pataas, no? Enough. Yung mga 41 o 42, 43, no? So, iba-iba yung presyo. So, let's say, sabihin na natin ito sa 35 pesos, no, per kilo, no? O, in times mo sa 10 is 350. No? Kung sa 14 kilos, so, magkano yon? So, lumalabas na 140 plus 350. So, magkano? So, 490, no? Tama ba ako? So, 350. 450 plus 40. Tama. Kaya sa 490 pesos. So, yun yung natipid natin dito sa nagiling natin na isang timba. So, yun. Basta around 490. Depende kasi sa patukay kung mga nasa 40 pesos per kilo. So, hihigit pa. So, madalit salita. Nakitipid tayo ng ganong halaga na patuka, no? So, meron pa tayong gugulungin, no? So, yung, ari pa, may isang sako pa, tapos may parating pa tayo, no? So, kukunin naman natin sa ating, sa negosyo natin na naituyo, no? Yung ating kainan. So, mangungulekta naman tayo ng mga pinagtabasan ng gulay din doon, no? At the same time, yung mga hindi na ibenta na tira-tira, na maaring mapanis pa, so para hindi na siya masayang, so isasama natin siya, no? Yung iba naman syempre kakainin namin, no? At the same time, no, nakatipid kami dito at mas maganda yung aming income, no, dahil dito. So green na green siya, oh, no? Kita nyo, green na green. Oh. So, purong ano kasi sa gulay, no? May mga ano kasi din to cabbage, no? Na nagiling din. Okay, so, try natin, no? Wala tayong mimix na feeds. Ipapatoka natin to para makita ninyo, no? So, sampulan lang natin, no? So, dumukot ako ng sandakot lang na giniling natin na purong gulay. So, yan. Okay. So, bali, ito, nakatuka na sila kanina pa. So, kaya may natira pa silang patuka. Pero, tinan nyo, so, dahil naumay na sila sa kinain nila kanina, so, ito, kumakain pa rin sila, tumutuka, nung bago natin inilagay. So, ayan, pubusin nila din niya mamaya, ano. So, yun yung ating result, no, ng ating nagiling na patuka. Yan. Kain na sila, oh. Okay. So mga farmer, could you imagine that, no? Pag libre ang inyong pakain, yan. So ito yung parang pinakatubo nyo na. So meron tayong itlog. So yan, nagsimula na ako mag-harvest ng egg. So yung egg naman natin is fertile. So ito naman ay papipisa natin. At pipilian natin yung mga itlog. So yung mga hindi pwedeng incubate, no, kagaya na may mga crack, at yung masyado yung ang maliit ng itlog ng size. So yun yung ating ipiprito na o ating lulutuin, no, para ating pang-ulam, no, sa umaga, or yung iba pagka sobra-sobra ginagawa namin pang dessert yung kagaya na leche flan, no. So yun mga farmer, no, ayun lang, no, hanggang sa muli. Ito nga pala ang Rice's Backyard. Yeah. Sobrang namiss yata ako ni Bruno. Namiss ako ni Bruno. Yeah, si Bruno. Bruno po. Ito po si Bruno. Yan, nangungulit. Ito po si Bruno. Nangungulit po yan. Nangungulit. Yan. Lahat kasi ng mga ano namin, sampanan niya. Hindi pa naman bata pa eh. So, yan. So, hanggang ngayon siya. Maubos ka na. Lakas mo kumain na. Yeah.